Hey yo, madlang netizen, isang mapagpalang pagbati po, but God first. Rock and roll na naman tayo, no? Ito yung pag-uusapan natin, no? Isang sikat na banda talaga, malupit na banda at ito yung nagpabago ng tugtugan pagdating sa dating mga heavy metals, thrash metals, no? Itong banda na to, ito yung Nirvana, no? So, ang ibig sabihin ng Nirvana is a place of a perfect peace of happiness. Yun yung meaning ng Nirvana. So, ngayon, pumasok tong banda na to, sila yung nagpabago ng tugtugan, no? Ito yung nagpauso ng grunge metal, no? Kaya sinundan ng Nirvana ng mga tugtugan na to, nagdatingan na nga dyan yung Alice in Chains, Pearl Jam, and then marami pang iba, yung mga grunge metal na sumunod sa yapak nila. Pero sila yung pinakamalupit na grunge metal talaga. Itong banda na to, itong Nirvana, no? Siguro kung hindi nagpakamatay ba o pinatay, kasi hindi pa tapos alam ko ang kaso dito no? Pero ayon nga sa nababalita at nakikita ng matagal lang ito namatay ata yung pinaka-vocalista nila, yung idol natin si Kurt Cobain, na sinasabing nagpakamatay daw, 1994, no? So, sumikat talaga sila, mga early 90s na siguro mga 90s. At itong banda na to, 1987 pala, nag-uumpisa. At yun nga, maraming mga pagsubok ang dinanas na itong banda na to. At sayang at hindi nagtuloy dahil nga kasikatan nila nawala na yung pinaka frontman nila na talagang malupit na siya yung talagang nagbubuhay sa banda, no, yung vocalista, no, si Kurt Cobain nga, no. Pero lahat naman ng nanditong member, lalo na rin yung drummer nila na si Dave Grohl, malupit pa rin, no. Kasi nagtayo rin yan ng banda niya, yung sarili niyang banda, no. So, ayun, halina tapanoorin po natin to mula sa medyo trip nyo yung mga may nagsasalitang ganito. Baka parehas po tayo ng komento at pananaw. Pakisubscribe na rin po ang ating channel. Napakalaking tulong po nito. At God bless you po sa inyo. No? Ito po, umpisahan na natin. Magandang araw mga amigo. Ang ating tampok ngayon ay ang grupong Nirvana. Bago natin talakayin kung paano nabuo ang grupo at kung ano ang nangyari sa kanila ay tingnan muna natin kung sino-sino ang mga member ng Nirvana. Kurt Donald Cobain o mas kilala bilang Kurt Cobain. Pinanganak noong February 20, 1967 sa Aberdeen, Washington, US. Siya ang bokalista ng grupo, gitarist at primary songwriter ng Nirvana. Marami ang namamangha sa kanya dahil sa taglay niyang kagapuhan at kakisigan. Copings nga no? Talagang, yun nga lang, talagang lulong sa drugs. Pag nagda-drugs ka pa naman, talagang babaguhin yung itsura mo, no? Kahit anong tikas ng itsura mo, tutuyuin ka niyan, no? Pero ito, kita mo naman, bangag na, pero pag nakita mo yung itsura, talagang maamo. Chris Novoselic, pinanganak noong May 16, 1965 sa California, US. Siya ang isa sa nagtatag ng grupong Nirvana at siya rin ang may hawak ng bassist. Dave Grohl, pinanganak noong January 14, 1969 sa Warren, Ohio, United States. Siya ang naging pang-pitong drummer ng grupo at isa sa mga sikat noon na drummer. May mga naunang drummer dahil extra lang ang iba sa kanila. Nabuo ang grupong Nirvana noong 1987 sa Aberdeen, Washington. Nagkakilala noong 1985 si Kurt at si Chris sa isang practice lang ng bandang The Melvins. Pareho silang nag-aral sa Aberdeen High School at pareho silang mahilig sa musika na punk and rock.
Niyaya ni Kurt si Chris ngunit hindi interesado sa paggawa ng grupo, kaya napilitang gumawa ng grupo si Kurt at ang pangalan ay Fecal Matter. Ngunit sa kasamaang palad ay na-drop out sa high school si Kurt at hirap siya kung paano kumita ng pera. Ang Fecal Matter ay nakapag-record ng mga kanta at napakinggan ni Chris ang kantang Spunk Through at kanyang nagustuhan ito. Nagkaroon siya ng interes na sumali sa grupo ni Kurt. Noong 1986, ang dalawa ay nagsimulang mag-jamming sa taas ng salon na pagmamayari ng mama ni Chris. Si Kurt ay isa sa mga mahilig sa Buddhist philosophy kaya naisipan niyang ipangalan ang Nirvana. Dinescribe niya ang Nirvana dahil sa freedom from pain, suffering, and external world. Nag-release ang grupo noong 1988 ngunit hindi ito mabenta kaya nagkaproblema na rin si Kurt kung paano siya kikita ng pera at wala rin siyang permanenteng bahay. Noong January 1989 ay nakarecord ulit sila ng kanta at nakagawa ng isang album na pinamagatang Bleach na nagkakahalaga ng $600 lamang. Doon din nila nakilala si Jason Erdman, pangalawang guitarist. Ang panahong iyon ay isa sa mga pinakamahirap kung paano kasisikat dahil napakaraming mga sikat na grupo at puro sila hard rock, glam metal at thrash metal. Yan ang mga genre noong panahon na yon. Ito ang mga sikat na banda noong 80s. Guns N' Roses, Metallica, AC/DC, Bon Jovi, Journey, U2, at marami pang iba. Kung mapapansin nyo ay puro sila long hair, walang kalpo. Paano masabi? Natanong ko nga, nag-droga ka ba? Pinractice niya ako para masigurado niyo. Balik tayo sa Nirvana. Tinulungan sila ni Jack Endino na i-produce ito at ipakilala. Si Kurt ang halos may gawa ng music at lyrics nito sa album. Ang album nilang Bleach ay pinaghalong punk metal at indie rock or mas kilala bilang grunge. Na-release ang Bleach noong June 15, 1989 at napakaganda ng mga komento dito. Yan pa lang sa Bleach, maganda na yung komento. Pero yung album nila na Nevermind, yung may kulay blue na cover, na may sanggol na nasa ilalim na swing. Pakinggan nyo yun guys, lalong-lalo na sa kabataan, no? Na tayo mga mahilig sa mga rock, na medyo bata-bata at hindi alam yung mga album na ganun. Yun, tip ko lang sa inyo, no? Nevermind ng Nirvana, pakinggan nyo lahat ng kanta ron solid. Yan sila sumikat sa album. At dahil dito ay nagkaroon ng unang tour para i-promote ang kanilang album. At biglang nag-hit at number 1 sa radyo. Nakabenta sila ng 40,000 na kopya. Noong 1990 ay nakilala ni Kurt si Courtney Love, isang singer ng bandang Hole. At hindi nagtagal ay kinasal ang dalawa. May nakapansin sa Nirvana at ito ay si Butch Vig, isang producer na nasa Madison, Wisconsin. Inimbita niya ang grupo at nag-record sila noong 1990. Siguro kaya isiningit ni Aklat PH yung tungkol sa pagkakakilala ni Kurt Cobain, yung vocalista ng banda, dun sa Courtney Love. Meron siguro siya sa bandang huli. Kasi meron dyan yung magkakaroon ng problema. Sunod sa album nilang Bleach, dito na nila nakilala si Dave Grohl, ang drummer ng grupo. Noong 1991, ang Nirvana ay nakagawa ng pangalawang album. Ito ang Nevermind. Na-release. Take note, hanapin nyo yan, no? Or kahit i-search nyo lang sa YouTube, Nirvana full album, Nevermind. Grabe, lahat ng kanta dyan. Wala umpisa hanggang matapos, solid, no? O talagang maganda talaga, no? Noong September 24, 1991, hindi nila inaasahan na magiging mabenta ito at sold out lahat ng album. Kahit saan ka magpunta ay wala kang mahanap. Nagkaroon sila ng guesting sa radyo at sa unang pagkakataon ay nagkaroon sila ng MTV sa kantang Smells Like Teen Spirit
Patok na pa Yan, lalo silang sumikat sa kanta na yan. No? Talagang wow, grabe. Pinatutugtog lahat yan sa radio. Tsaka talagang kung ikaw ay may cassette tape, talagang solid yung album na yun. Talagang pag sinalang mo lahat maganda. patok ang kantang ito. Number 1 lagi sa chart at nagulat ang lahat dahil nakabenta ng 3 million copies ng album nila. Isa sila sa naitalang pinakamaraming benta na kopya. Ikaw ba naman ang 30 million copies buong mundo? Sa album nila ang kantang sobrang sikat na Come As You Are, Lithium at In Bloom. Marami lahat. Maganda yun. No? All Apologies. Talagang solid ang lahat ng sa album na yun at kahit yung mga sumunod pa nila. Sa likod ng kasikatan ay may nag-aantay na hindi maganda sa grupong Nirvana. Ito na yung hindi magandang nangyari sa grupo, mga amigo. Balitang-balita na ang mag-asawang si Kurt Cobain at ang asawa niyang si Courtney Love ay heroin user. Nagkaroon rin ng pagtatalo ang grupo dahil sa kita. Ang gusto ni Kurt ay mas malaki ang kita niya kaysa sa kasama niya at sa iba dahil siya naman daw ang may sulat ng halos lahat ng kanta. Napagod din ang grupo kaya tinamad silang magkaroon ng pangalawang American tour. Isa pang dahilan ay magkakaroon na ng anak sina Kurt at Courtney at gusto nilang sila ang mag-alaga dito. Ang pangalan ng anak nila ay si Francis Bean, pinanganak noong August 18, 1992. Pakista na rin yung bata na yan, no? Pero hindi nga lang niya na katulad yung nanay niya, tsaka lalo na itong tatay niya na talaga. Itong si Courtney Love, ano rin ito, banda-banda rin. At may story sigurado. Behind the scene talaga, until now, pinagdududahan pa rin ito si hindi nagpakamatay ko si Kurt Cobain at ang hinihinanang pumatay ito si dahil nga that time daw no gusto nang mag-divorce o makipag ni Kurt Cobain dito sa babae kasikatan ng lalaki, maraming pera, mapais sa mga dahilan yun. So lahat ngayon napunta kay Kurt nila, lahat na kinikita kasi marami sa amin. Pero ito sa akin theory lang naman. Talaga yun na papatunay. Patuloy ko natin na ganun. Noong 1994 ay mainit na sa mata ng tao ang Nirvana dahil sa patuloy pa rin ang paggamit ni Kurt ng heroin. Ang final tour nila ay sa Munich, Germany noong March 1, 1994. Noong March 4, 1994 ay tinakbo si Kurt sa ospital dahil hindi siya magising ng misis niya. Ayon sa ospital nawalan ng malay si Kurt dahil sa kombinasyon ng propanol at alcohol. Muntik na siyang mamatay dahil doon. Na-overdose na din siya ng heroin noong 1990. Sobrang siya, user talaga, no? Addict talaga, no? At dahil din sa kanya, nauso yung panahon niyan mga addict. Talaga naging masako lalo sa mga estudyante. 93 at na-injeksyonan naman ng naloxone para makabalik siya at hindi na nireport ng ospital. Noong April 8, 1994, may isang elektrisyan ang mag-install sana ng security lighting. Ngunit nakita niyang patay na si Kurt sa bahay nila sa Seattle at sa tabi niya ay may isang suicide note. Marami ang Kaya nga yun, madlang netizen, no? At that time yan, naglilinis ata ako ng bahay at idol ko yan. Nag-news break, no? Tapos yun nga, binalita na nagpakamatay nga daw. Vokalista ng Nirvana na si Kurt Cobain. Nga, April 8, 1990. Doon nga sa mismong bahay niya, ito nga nakita ng may letter nga daw. Pero yan, medyo bahiwaga yung letter na yan. No? Parang lumalabas dyan, hindi sulat kamay ni Kurt. Kaya merong ibang pinag-ihin. Talagang hindi siya nagpakamatay, hindi pinatay siya. No? Yun nga lang, masakit. Kadalasan kasi sa mga tugtugan ni Kurt Cobain, medyo kalungkot yung mga
Man Who Sold the World, mga gano'n, di ba? When You Sleep Last Night, medyo marami siyang dinadala sa dibdib. Kaya masyadong matagal pong investigasyon na nangyari. Nalungkot sa pagkawala ni Kurt. Kahit ang kaibigan niyang si Chris ay hindi na rin nagpakita. Si Kurt ay 27 years old lang nung namatay. Napabilang Grabe, batang-bata, no? Tapos kasikatan. Sayang, no? Siguro kung buhay pa siya, ang daming album na magagandang ginawa pa to, mga tour, at saka talagang baka lumevel din sila sa gaya ng level ng Metallica, no? Kasi nauna man ang Metallica sa kanila, pero nung dumating sila, medyo matindi rin ang angas, no? Ito nga yung unang idol ko, no? Nirvana, at ito, si Kurt Cobain, no? Tapos yun nga lang, nung nawala to, talagang napunta ako sa Metallica at until now Metallica na makita naman. Malapit talaga to ang banda na. Gusto ko lang sa Metallica kasi that time kasi sila Kurt Cobain ng Nirvana. So, ka-addict at pag nagpe-perform sila, nagwawasak sila ng gitara, ng drums, hindi nila nire-respeto yung gamit nila. Yun siguro din yung that time na hindi man uso. Hindi nagpapagaling ka war trick natin, no? Kaya marami rin mga estudyante, mga nag-warpick din, away pagkala. Pero kaya nga ito nagustuhan ko bandang Metallica. Ano to performer talaga, no? Pag kumanta sila, tinatapos nila, talagang pinapasolid nila na nag-enjoy sa kanila yung mga fans nila, lalo na syempre, bumili ng ticket yun eh. Kaya talagang para sa akin, Metallica talaga. Kahit siguro nabubuhay pa sila. Pero sila yung unang ulo. rin siya sa sikat na grupo na 27 Club. Ito ay ang mga musikero na namatay mula 1960s sa edad na 27. Dito na rin natapos ang bandang Nirvana. Nagkanya-kanya na ring landas sina Chris at Dave. Si Chris ay iniwan ang musika at naging isang aktivismo or political activist. At si Dave Grohl naman, nagtayo ng banda. At siya na yung vocalista at gitarista. Parang si Kurt Cobain, no? Yung banda niya maganda rin, Foo Fighters. Maganda rin yung mga tugtugan. Pero medyo latest na, hindi kagaya ng, hindi na grunge, parang rock and roll. Na ang gusto ay pagbabago sa lipunan tungkol sa nakikitang higit na kabutihan. Si Dave Grohl naman ay nagtayo ng grupong Foo Fighters at sumikat din ito sa mundo ng mga artista. Noong 2014, ang Nirvana ay nasali sa Rock and Roll Hall of Fame. Ang banda ay nakabenta ng 75 million records worldwide. Isa ang Nirvana sa mga pinakamabentang banda sa kasaysayan ng musika. Sa loob lang ng 8 taon nilang pagsasama, 3 album lang ang nai-release ay nakukonsidera pa rin sila sa greatest rock bands of all time. Sila yung nagpabago sa mga genre sikat na sikat. 3 lang yung album, no? Tapos 3 lang din sila sa banda nila. Tapos ganun kalupit yung tugtugan, 3 lang kayo, no? Grabe. Kung ito talaga hindi namatay o hindi ko alam theory lang yan, no? Sigurado ito, sikat pa talaga to, no? Yun nga lang, kung babaguhin nila yung siguro mawawala na yun dahil medyo magmamag. Kaya Metallica, medyo talagang saludo kasi talagang pinahahalagahan nila yung mga gamit nila at piniperform talaga nila ng gusto para mag-enjoy yung mga fans. So solid nila yung binili. Noon, kaya nilang paghaluin ang grunge, metal rock at heavy metal sa isang kanta. Kaya ganun na lang kalaki ang impluensya nila sa musika lalo na noong 90s. Sila ang bumago sa mga genre noong 80s at patuloy pa rin ang musikang estilo nila hanggang ngayon. Hanggang dito na lang. Okay, alright. Hanggang dito na nga lang din daw, sabi ni tayo. At yun po, ang mga batang 90s, kilalang-kilala tong banda na to. At yung sinasabi ko Metallica, so mas nauna sa kanila yun. No? Itong Nirvana talaga, ito yung unang idol. Solid to. Talagang nung
pumutok sila talaga ng gusto. Kaya 91. Lalong-lalo na sa kabataan na gustong pakinggan yung album na yan, yung Nirvana na Nevermind. Tapos tapusin nyo. Sigurado, magiging rockista ka na rin, no? Grunge metal. Ngayon lang po, Madlang Netizen, maraming salamat po sa panonood ninyo at pati po sa pag-subscribe. Malaking tulong po. God bless you po sa inyong lahat. Ito po muli si Tio Paeng na nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Salamat po.